Life from the Word, a study of the Holy Scriptures through Reformed and New Covenant Biblical Theology perspective. May this help you in your Christian life. Papatuloy po tayo sa Mateo at nasa chapter 14 na po tayo nung tayo ay tumigil. At ating pag-aralan na ngayon ang buhay ni Juan Bautista, ang kanyang pagkamatay, at paghaharap niya kay Herod Antipas at sa kanyang kalaguyong si Herodias. Isipin po natin, sa panahon nating ito ay maraming mga namumuno ng ating bayan na pinipilit nila na sila ay masabing malinis, na sa panig ng katarungan at may integridad sa kanilang pamumuno. Ngunit yung iba ay may tinatagong skandalo o pagkakamali sa kanilang pinagdaanan at kinakailangan nilang takban ito. Ngunit kuminsan ay meron silang mga kasamahan o kaibigan na hindi na pinapatulog ang kanilang isip, ng kanilang konsensya, at yun ang nagtutulak sa kanila upang magsalita sa kasalanang ito. Isabihin sa publiko, ang ginagawa ng mga politiko sa mga bagay na ito, instead na sila ay magsisi with remorse, ay kanilang pinagtatakban at yung ilan ay pinatatahimik nila. Nag-uutos sila ng mga trigger o mga birador o assassin upang patayin ang nagsasalita ng katotohanan. Yan ang kwento ni Juan Bautista at kung paano ang kalaguyo ni Herod Antipas na siyang kapatid ni Philip na mas tanyag sa korte ng mga Caesar at kay Herod Agrippa, ay kung saan iniwan niya ang kanyang asawa na sa ibang kaharian ng pinanggalingan at kinuha naman niya ang asawa ni Philip na si Herodias. So dalawa po yung kanyang kasalanan. Nang iwan siya ng asawa at he committed adultery with Herodias. At dahil sa bagay na ito, at maiisip natin ay dapat ay wag nang pakialaman, ngunit dahil ang bansang Israel ay isang bansang may tipanan sa Diyos, covenanted with God, John the Baptist spoke about this publicly. Siya ay nagsalita at pinariringgan niya palagi pag dumadaan si Haring Herod at kanyang asawang si Herodias. In fact, hindi nga hari si Herod dito dahil tetrarch lang, ibig sabihin pang-apat na namumuno sa Palestina kung saan nangangalaga sila para sa Imperyo Romano. So, puntahan natin po ang kwento at meron po tayong pagtandang acronym, FEAR. So, F-E-A-R. Ang unang-una po ay fear and guilt, kung saan mapapakita sa atin ang kalooban ni Herod pagdating kay Juan Bautista. Basahin po natin muna ang 14 to verse 1 ng chapter 14
hanggang verse 5. English at saka Tagalog, ESV at saka ang Biblia 2001. At that time, Herod the Tetrarch heard about the fame of Jesus, and he said to his servants, "This is John the Baptist. He has been raised from the dead. That is why these miraculous powers are at work in him." For Herod had seized John and bound him and put him in prison for the sake of Herodias, his brother Philip's wife, because John had been saying to him, "It is not lawful for you to have her." And though he wanted to put him to death, he feared the people because they held him to be a prophet. Nang panahon yun ay narinig ng tetrarkang si Herodes ang balita tungkol kay Jesus. At sinabi sa kanya ng mga lingkod, ito ay si Juan na tagapagbautismo na muling binuhay sa mga patay. Kaya't nagagawa niya ang mga kababalaghang ito. Sapagkat dinakip ni Herodes si Juan, iginapos niya ito at inilagay sa bilangguan dahil kay Herodias na asawa ng kanyang kapatid na si Felipe. Sapagkat sinabi ni Juan sa kanya, hindi ipinahihintulot sa iyo na angkinin mo siya. Bagamat ibig niyang ipapatay si Juan, natakot siya sa mga tao sapagkat kanilang itinuturing si Juan na isang propeta. So dito po makikita natin na siya ay naiipit ng kanyang pagkatakot sa mga tao dahil tinutukoy nila na propeta si Juan Bautista. In fact, mula kay Jesus, siya ang pinaka-greatest in the old dispensation, in the old covenant, dahil siya ang mangunguna dun sa Mesiyas, which is the Lord Jesus Christ. At gusto na niyang patayin si John the Baptist, ngunit sa ibang sipi ng Ebanghelyo, mahilig siya makinig doon sa pagsasalita ni John the Baptist. There is grace in his speech, in his message. There is hope, even in spite of the judgment. Kaya lang, siya naman ay naiipit sa kagustuhan ng kanyang kalaguyong si Herodias. Kaya yung isip niya at saka konsensya niya na meron pa naman ay hindi niya malaman kung anong kanyang gagawin. Most men and almost every man or men and women ay mayroon pang ring konsensya maski tayo ay totally depraved o tayo ay makasalanan. Dahil nananatili ang patotoo ng Diyos, witness, sa atin na hindi natin mabubura miski gaano ka tindi ang ating pagkakasala. Puntahan po natin ang susunod na portion. Verses 6 to 8. E. Exploitation and manipulation. Kung saan si Herodias, para mangyari ang kanyang kagustuhan, ay dinamay niya ang kanyang anak na mukhang teenager pa upang mapuwersa si Herod na patayin si John the Baptist. Basahin po natin, 6 to 8. But when Herod's birthday came, the daughter of Herodias danced before the company and pleased Herod so that he promised with an oath to give her whatever she might ask. Prompted by her mother, she said, "Give me the head of John the Baptist here on a platter." Ngunit nang dumating ang pagdiriwang ng kaarawan ni Herodes, sumayaw sa gitna nila ang anak ng babae ni Herodias, at ito ay kinuha ni Herodes, kaya siya ay nangako na may sumpa na kanyang ibibigay ang anumang hilingin niya.
Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi, ibigay mo sa akin dito sa isang pinggan ang ulo ni Juan na tagapagbautismo. He was prompted by Herodias so that her daughter, sa ibang CPI, Salome, ay siyang instigator upang siya ay magsayaw ng isang malaswang sayaw. A princess of the royal court does not entertain the men and the guests of the king. Hindi po nangyayari yon. They are dignified at hindi naglalabas ng portion ng kanilang katawan. At malamang ay yun either sa kanyang paggalaw o sa kanyang pananamit ay yun ang ginawa ni Salome o yung anak ni Herodias. Dito makikita natin kung saan dinamay pa ni Herodias ang kanyang batang dalagang anak. Maraming tao na para lang makapaghiganti at wala namang basihan sa katarungan ang paghihiganti nila, ay gagamit ng kung anumang bagay, mamanipula ang sitwasyon upang sila ay makabawi, makapuntos, makapaghiganti para yung kanilang kahihiyan, hindi yung kanilang karangalan o kabanalan, kahihiyan ay mabawi nila sa pagkamatay ng mga taong nagsasabi ng katarungan. Sundan po natin yung pang-apat. A. Accountability and moral cowardice. Verse 9 to 11. At ito natin makikita kung anong ginawa ni Herod at kung siya nagkulang. And the king was sorry, but because of his oath and his guests, he commanded it to be given. He sent and had John beheaded in the prison, and his head was brought on a platter and given to the girl. She brought it to her mother. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang mga sumpa at sa mga panauhin, ipinag-utos niya ibigay iyon. Nagsugo siya at pinapugutan niya ang ulo si Juan sa kanyang bilangguan. Dinala na nasa isang pinggan ang kanyang ulo at ibinigay sa dalaga at dila na naman ito sa kanyang ina. Isipin nyo, sila ay nagkakainan, may party, tapos pupugutan ng ulo ang isang tao at ilalagay sa isang pinggan, platter, kung saan minsan ay doon nilalagay ang mga ulam, serving food, at hindi ba sila na babagabag pag makita ang bagay na ito. Si Herod ay naalala niya si John the Baptist nung nadidinig niya si Jesus at ang kanyang pagkakahimala. Alam naman natin si John the Baptist walang record of miracles. Ngunit alam naman din natin na sila ay magpinsan at mukha na magkahawig sila o may hawig katulad sa atin. Pag tayo magkakapamilya, may hawig tayo sa isa at doon siguro nakita minsan o nadinig minsan o nilarawan ng ibang mga tao niya, nakamukha siya ni John the Baptist. At dito niya naaalala ang mukha ni Juan Bautista na kanyang pinapugutan. Totoo, pwede naman niyang hindi gawin at sabihin niya, yung kautusan ng Diyos ay mas mataas sa aking pangako. At mas mataas yun sa dapat pagbibigay sa inyo ng entertainment. Hindi ko pwedeng patayin ang isang propeta ng Diyos. Ibig sabihin, mas mataas yung kautosan ng Diyos kesa sa mga
paiba-ibang pag-iisip natin o nangyayari sa atin o kahihiyan natin. Dapat ay nanindigan siya na kung ano ang tama, yun ang kanyang gagawin. Ngunit hindi yun ang ginawa niya. Kaya kung minsan ay nakakatakot pag tayo ay nag-iisa at kasama ang ating mga barkada, mas lalo na dyan sa mga fraternity o kaya ay sa mga military institution o police institution kung saan yung mas matanda ang gumagawa ng masama at dinadamay yung mas mabata sa kanila. At pag nangyari yung mali at nadamay na sila, pare-pareho silang nagsisitahimik at kukubli, itatago ang katotohanan. Kaya dapat tayo mag-ingat na ang mas mataas at ang mas kasama natin sa buhay na ito ay ang Diyos, ang Panginoong Hesus, ang kanyang salita at ang kanyang kautusan. At ang panghuli, R. So, fear. Fear. Yung E ay exploitation and manipulation. A ay accountability and moral cowardice. Yung R ay redemption and hope. Tandaan natin na miski si Haring Herod ay naniniwala sa pagkabuhay muli, resurrection. At ang concept ng resurrection niya ay hindi spiritual, kundi physical body na makikita muli. He is not as Sadducees, kundi siya ay naniniwala sa hope ng mga Pariseo, nila Pablo, ni Jesus at ng mga apostol. Basahin po natin ang huling dalawang verses. And he said was brought on a platter and given to the girl, and she brought it to her mother. And his disciples came and took the body and buried it, and they went and told Jesus. Dinala na sa isang pinggan ng kanyang ulo at ibinigay sa dalaga at dinala naman nito sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang bangkay at inilibing ito. Pagkatapos sila'y umalis at binalita kay Jesus. So kanyang pinutulan ng ulo, katulad ng mga ISIS o ng mga Muslim na jihadis, pinutulan nila ang ulo si John the Baptist at yun ay nilagay sa plato. Ang naiuwila lang at nakuha ng mga kanyang mga alagad, disciples of John, ay ang kanyang katawan. Wala na yung ulo, hindi binalik yung ulo. At katapos nun ay sinabi nila sa kanyang pinsan na tinuturing nila na si Mesiyas ay si Jesus. Malamang ito ay para sabihin, paano kaya ito nangyari, guro, at kala namin kayo ang Mesiyas, pero namatay ang inyong pinsan na iyong propeta. The one who is to come, preparing the way of the Messiah. At pag inisip nyo, madami nangyayaring ganito sa ating kasaysayan, kung saan ang kamatayan ng isang tao ay nag-uudyok sa kanyang mga naniniwala sa kanya na gumawa ng bagay na hindi nila iniisip pa nung buhay yung kanilang pinuno. It will also happen when Jesus will die after being crucified, katapos siyang mapako sa krus. At sa ating panahon, nangyari na yan, Senador Benigno Aquino, at ang alam ko sa US ay Martin Luther King. At kung napanood niyo yung pelikula na Braveheart, ay ganun din.
na pagkatapos na nilang kamatayan ay mas lalo silang nagkaroon ng lakas na ipagpatuloy ang kanilang noble intention for their nation. Dito ay hindi agad mangyayari yon dahil mamamatay rin si Jesus. Ngayon, para mas lalo nating may apply sa ating isipan, ay dadaanin natin sa mga pag-iisip kung ano ang dapat nating gawin. Unang-una po ay sa mga sitwasyon ay we have to stand firm in our conviction. Manindigan tayo. Kung paanong buong tapang na hinarap ni Juan Bautista si Herodes at Herodias tungkol sa kanyang imoralidad, dapat din tayong handang manindigan para sa kung ano ang tamang tinuturo ng Biblia. Kahit hindi ito'y popular at tayo'y nag-iisa lang o maging humantong ito sa ating personal na tayo ay pagkaisahan, dapat natin manindigan tayo. Tukuyin natin sa mga lugar ng ating buhay kung saan kailangan nating mas maging mapagsalita tayo sa ating paniniwala at mangako na magsalita ng katotohanan na malumanay, speaking the truth in love. Mahirap po yun. Ako ay merong ganong problema, ngunit yun ang tinuturo ng Biblia. Pangalawa naman po ay reflect on peer pressure. Yung mga barkada, kaibigan, kamag-anak, o mga miron na kung saan tayo umiinog. Si Herod ay na-impluwensya na nakakapaligid sa kanyang asawa, yung mga guest niya, kaya padalos-dalos siya sa desisyon niya na humahantong sa matinding walang katarungang desisyon. Dapat tayo ay maglaan ng oras upang siruin natin ang mga impluwensya sa ating buhay. Meron bang aksyon na napipilitan tayo dahil kailangan lang natin sundin ang kagustuhan ng iba? Pag-isipan kung paano tayo makakapagtakda kung saan titigil na itong mga impluwensyang ito at mananindigan tayo sa salita ng Diyos. Pangatlo, practice accountability. Ang importante ay mayroong mga mananampalataya na pareho ang paninindigan ng katulad sa iyo at sila ay susuporta sa iyo dahil kaisa mo sila sa paglakad kay Hesukristo. Sila ay willing na maging kasama, kabahagi sa pakikibaka o sa pangakong na sila ay trusted mo, mga kaibigan o maliit na grupo, na sinisiguradong mayroon kang suporta kapag ikaw ay nahaharap sa mga problemang moral. Hindi tayo pwedeng maging James Bond Christian. We need each other, we need the Holy Spirit, we need God. Pangapat, cultivate a clear conscience. Si Herodes ay pinagmumultuhan ng kanyang konsyensya nung nadidig niya ang kwento tungkol kay Jesus at naalala niya si Juan Bautista na kanyang pinapagutan. He could have asked for forgiveness from the Lord and stop doing such injustice. Hindi po yun nangyari. Imbak sa kanyang buhay, siya ay pinatapon ni Caligula sa France o Britain.
sinundan siya ni Herodias doon. Ngunit walang kapatawaran sa isang taong hindi humihingi ng kapatawaran. There is no forgiveness on someone who does not ask or apologize for his sin. Kung hindi natin gagawin yon sa ating araw-araw na nangyayari, ay dudumi at dunumi ang ating konsensya. Panglima, make a thoughtful decision. Ibig sabihin, bago tayo mangako, mag-commit, pag-isipan muna natin kung ano ba mangyayari kung ito ang ating gagawin. Para hindi tayo padalos-dalos sa pagdesisyon. Maiiwasan natin yung paggawa ng mali at magkaroon tayo ng panahon na manalangin muna, pag-isipan mabuti ang ating pagpipilian. Kung may mga nagre-request sa atin bago tayo tumugon, dito ay maaaring mapag-isipan natin para hindi makompromiso ang ating moral values. Panganim, engage in acts of justice. Si Juan ay tumayo sa katotohanan. Tinukoy niya ang pinabalik niya ang mga Israelita sa kautusan ng Diyos. At siya ay nagsasalita sa mga nag-aabuso ng kanilang kapangyarihan. Yung mga sundalo ay sinabihan niya. Doon sa ilang ay sinasabihan niya. Tayo ay dapat handa rin gumawa ng mga bagay sa katarungan. We have to learn to volunteer, magkawang gawa, magsuporta sa mga naiipit sa injustice. O kaya tayo ay tumulong sa pagkapataas ng kamalayan tungkol sa mga isyong panglipunan. Tandaan nyo, si John the Baptist ay hindi nananahimik sa gitna ng di katarungan. Kasi kung minsan pinaghihiwalay natin ang public life and private life, sasabihin natin ang reliyon, dito lang sa private life. Walang ganong dichotomy na nangyayari kay John the Baptist. 7. Reflect on the impact of your action. So, nung nagdesisyon, iniisip na natin, ngayon, titingnan naman natin sa isip kung ano mangyayari pag ito ang ginawa natin. So, dapat regular na nagmumuni-muni tayo pagdating sa gabi kung pangmasuri yung aksyon natin ay naaayon sa katuruan ng ating Panginoong Hesukristo. Tanungin ang ating sarili kung ang ating mga desisyon ay nakakatulong sa kagalingan ng ating lipunan, the well-being of our own community, of our local church. So, minsan dapat tayong umiwas, matalo, kasi kung tayo ay maggigiit ng ating kagustuhan, ay may mapapahamak. Kaya dapat yun ay huwag nating gawin. And lastly, number 8, commit to a life of integrity. Dapat nating manatili, maging conscious effort na tayo ay mamumuhay na ayon sa buhay na sumasalamin ng ating pananampalataya kay Jesus. Maging ito man ay personal, professional at panglipunang interaksyon natin. Itaguyod natin yung honesty and integrity sa ating pakikipagkapwa-tao, pakikitungo in our business dealings, at tinitiyak natin na ang ating aksyon o ginagawa ay tumutugma sa ating salita. Sabi nga ng madaming tao, we walk the talk. Hindi ko po sinasabing madali yan, pero yun ang
tinuturo sa atin nung ating nabasang salita ng Diyos. Kaya hinahamon ko po tayo, kayo at ako, na ngayong linggong ito na humanap ng paraan na may apply natin yung ating nadinig upang hindi tayo mga parang bingi o bulag, nakita natin ang sarili natin sa salita ng Diyos, tapos pag alis natin, nakalimutan na natin. Let us commit to living our faith boldly and authentically, just as John the Baptist did. Ibig sabihin na siyang propeta, pinsan ng ating Panginoong Hesus Kristo, ay handang magpatotoo hanggang kung saan ay ang dulo ng kanyang buhay. Sama-sama tayo, maaari tayong maging isang liwanag sa isang daigdig na kadalasan pinipili ang kadiliman. In conclusion, naalala ko lang yung kanta ni Chris Tomlin na I Will Rise, at ito'y nagsasalita ng pag-asa at muling pagkabuhay. At sumasalamin sa mga pag-iisip, paninindigan sa pananampalataya sa kabila ng kahirapan. Sabi doon, there's a peace I come to know, though my heart and flesh may fail. There's an anchor for my soul, I can say it is well. Yan ay ini-encapsulate po yung miski sa harap ng kinakatakutan natin, mga manipula ng ibang tao, mga compromises ng ibang nasa paligid natin, ay makakita tayong kapayapaan at kalakasan sa pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo. Na miski tayo ay nag-iisa, ay hindi talaga tayo nag-iisa, kundi andyan ang Ama, ang Anak, Espiritu Santo, at kung matapos man ang buhay natin, tayo ay mabubuhay uli sa kanyang huling pagdating. And we will have our redemption of our bodies and the resurrection of our body. In closing, let us remember that although we may face challenges and pressure in our life, meron tayong katiyakan na ang Diyos ang ating masasandalan, mapanghahawakan, an anchor of our soul, kung siya nag-i-empower siya na tayo ay tumayo sa katotohanan at katwiran. Sana po ay makatulong ang bagay na ito. Please don't forget to subscribe and share.